Magandang araw mga insan, ako po inyong Banat Insan at nandito naman po tayo para sa isang matapang at makatotohanan na reaction. So alam nyo ba mga insan kung bakit galit na galit sila kay Tatay Digong Duterte o sa ating former President Rodrigo Roa Duterte? At yung ipapakita ko sa inyo, ito yung mga dahilan kung bakit sila nagagalit kay Tatay Digong Duterte. At kung sino-sino ba yung nagagalit kay Tatay Digong Duterte. Ibabahagi ko sana yung video sa inyo mga insan, kaso baka copyright tayo ng may-ari. Mukha siyang hindi mabait. Hindi mabait. Hindi kasi mga insan, hindi. Baka copyright niya lang tayo. So ipaparinig ko na lang sa inyo yung sounds na lang ng mismong video niya. Pero ikiklip din natin dito. Ikiklip ko dito. Ikiklip ko dyan yung pinagkuhaan natin ng video. Baka yung picture hindi copyright. Pero kung yung video kasi baka copyright eh. So, pakinggan nyo. Ito mga insan at himayin natin pagkatapos kung tama ba yung ating iniisip o tama ba yung ating medyo naano ako dahil may tumatahol na aso mga insan eh. Sige, tuloy pa rin natin ito. Nababahagi ko sa inyo video. Ano lang to? Sounds lang paparinig ko sa inyo kasi nga, kaka-copyright tayo. Ito. Hanapin lang natin. Ito mga isa. Pakinggan nyo. Duterte sir, galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang passport. Oo. Galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang seaman's book. Galit kayo sa akin dahil ginawa kong 10 years ang driver's license. Galit kayo dahil libre na ang tuition fee sa public school. Galit kayo dahil nadagdagan ang sweldo ng military at pulis. Nagalit kayo dahil binigyan ko ng pagkakakilala bilang mga bayani ang SUP 44. Yun naman talaga ang dapat. Yun ang dapat. Administrasyon na kinalimutan lamang. Galit kayo kasi naipasa ang batas dagdag pensyon sa SSS. Galit kayo dahil naipasa sa batas na mabigyan ng suporta ang mga senior citizen na walang SSS pension. Yung karapatan yun ng mga senior citizen. O na road widening ang mga kalsada sa mga tourist spot ng buong bansa. Nagalit kayo sa mabilisang aksyong pabahay sa Marawi na itinago ng media. Nagalit kayo sa naipatay sa mga media kasi sa Clark kung saan lahat ng manlalaro ng bansang Pilipinas ay hindi kailangan lumayo sa ibang bansa. Ganda yun. Nagalit kayo dahil nakapagpasurrender ako ng mga drug addict na ang bilang ay 1.3 million mahigit. Yun ang pinakamalupit dyan. Post muna natin mga insan na. Post muna natin Ayun ang pinakamalupit. Tingin ko, yun ang pinakamalupit at talagang marami ang nagalit dyan. Tatay Digong dito. Mamaya, isabay-sabay ko kung hihimayin yan sa inyo kung bakit yung sinabi nagagalit sila kay Tatay Digong Duterte. Dahil dun sa milyong kataong sumurender sa oplantukhang ni Tatay Digong Duterte na nagbalik loob sa gobyerno. Natakot eh. Ikaw ba naman pagbantaan na pag di ka tumigil tapos ka. Mapapalitan yung birthday mo ng November 1. Ito ulit natin insan. Naggalit kayo dahil nilagdaan ko agad ang freedom of information sa pag-upo ko. Naggalit kayo dahil naipamahagi ko ang ilang lupain sa Hacienda Luisita. Makino yan, galit. Dahil nabawasan ng mga drug addict. Naggalit kayo dahil ang dami kong proyekto at hindi kayo makakurakot. Nagalit kayo dahil luminis na ang Ilog Pasig. Nagalit kayo dahil luminis na ang Manila Bay. Nagalit kayo dahil malinis na ang Boracay. Nagagalit kayo dahil ang daming ko nang nagawa para sa ating bansa. So yun mga insan, siyempre may iba yan, magtatanong, ba't magagalit? Doon ay maganda naman yung ginawa. Oo, sa ating mga nakakaintindi. Hindi tayo galit kay Tatay Duterte. In fact, natutuwa tayo kasi naging maayos yung takbo ng bansa natin eh. Diba? Aminin nyo man, yung sa barangay ninyo. Alam nyo yan, sa lugar ninyo. Diba? Na pag lumakad kayo dyan, dati sinasabi nyo, kung kayo dyan, madilim. May mga hold-upper dyan. May mga snatcher dyan. Pero, nung panahon na Tatay Digong Duterte, aminin nyo man sa hindi. Nakakalakad kayo ng maayos yan. So, ito na mga insan kung bakit yung sinabi na galit sila. Unang-una, yung sa 10 years na yan, na seaman's book, yung passport, even driver's license na tinaasan ni Tatay Digong Duterte, alam nyo kung sino yung nagagalit yan? Nagagalit yan yung mga pixel. Diba? Kasi nabawasan yung, siyempre, kita nila. Imbis na taon-taon meron silang kita.
Diba? Halos araw-araw makikita, pero nabawasan yun. Lalo na po, yung mga kurap na nagtatrabaho sa mga ahensyang yan. Diba? Galit yan kay Tatay Digong Duterte. So, eto pa, mga insan, kung sino po magagalit dyan. Diba yung sinabi ko kanina na nag-surrender yung milyong-milyong mga tao na gumagamit ng droga o na paghinalaan, o di, iba naman talaga aminadong gumagamit ng droga. Ang nagagalit doon, alam nyo kung sino, yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga pusher, yung mga dealer, yung factory, ano yan, yung mismong kumpanya, yung factory ng droga, yun yung mga galit. Mga sindikato, nasabi pa nga ni Tatay Digong Duterte, mga sindikato na yun, nagtatago sa mga politiko, sa mga yayamang negosyante, at yung mga nakatira doon sa ibang bansa na nagsusupply ng droga dito sa ating bansa, yun, yung mga galit yun. At higit sa lahat, alam nyo kung sino pa yung mas galit kay Tatay Digong Duterte? Is yung makakaliwang grupo. Bakit? Nilagdaan niya o ginawa ng batas yung anti-terrorist eh. Diba? Sila ang maaapektuhan yun. Tinukoy sila ni Tatay Digong Duterte noon na mga terorista silang tao. In fact, hindi lang naman si Tatay Digong Duterte. Maging yung ibang bansa, tinutukoy na po na isang teroristang grupo ang mga NPA. Diba? Ngayon, mga insan, nasaan po sila? Diba? Kakampi sila ni Romualdez. Kakampi sila ng administrasyon ni Marcos. Na kung saan sila yung nagtulong-tulong para mapa-aresto o maibigay si Tatay Digong Duterte doon sa ICC. Diba? Makes sense mga taga-Boa noon. Yan yung mga dahilan kung bakit sila nagagalit kay Tatay Digong Duterte. Dahil unang-una, nasasaklawan o nahaharangan yung mga plano nila sa buhay. Yung mga plano nilang dapat nilang gustong gawin dito sa ating bansa. Hindi sila makapaniwala mga insan na mayroong isang tao maglalakas ng loob para lang tulig sa inyong mga ginagawa nilang kabulukan dito sa ating bansa. Hindi sila makapaniwala na merong isang taong titindig para tibagin kung ano man yung naipundar na nila dito sa ating bansa. At may pahabol pa mga insan na kung sino pa yung lalong galit sa kanya o galit din talaga ay Tatay Digong Duterte. Yung mga oligaryo. Yung mga mayayamang negosyante na lumalapit kay Tatay Digong Duterte noon na gusto siyang suportahan sa kanyang kandidatura pero tinanggihan niya. In fact, meron pa nga hinabol niya dahil hindi nagbabayad ng tamang buwis. Mga insan, di ba? Kayo, sa inyong sarili, alam na alam nyo yan sa lugar kung nasaan ka man ngayon na pinapanood mo ang video ko. Alam na alam mo kung paano na bago yung pamumuhay nyo o yung naging sistema ng buhay nyo noon diyan sa inyong lugar. At alam na alam nyo, naramdam nyo kung gaano naging maganda yung bansa natin nung panahon ni Tatay Digong Duterte. Ngayon mga insan, ang tanong, ayaw nyo na ba maranasan yung ganung magagandang bagay na naranasan natin noon? Gusto nyo bang magpatuloy tayo ngayon sa nararanasan natin na ang may kapangyarihan ay yung mga durugista? Bawal galawin ng mga adik, magagalit ang gobyerno. Maraming salamat mga insan sa inyong panonood at lagi po kayong mag-iingat. Still Duterte hanggang sa dulo.